Sa mga interview ni Antonio Trillanes, mga kababayan, pagkatapos ng hearing sa Justice Committee kahapon, nagpapasalamat siya sa AMLAC umano at sinangayunan ang kanyang mga testimonya o affidavit hinggil dito sa yaman ng Duterte couple, mga kababayan. So itong pag-usapan natin. Bago ang lahat, sa hindi pa naka-follow sa akin, paki-follow nyo naman ako at paki-share nitong video para maraming makapanood. Since 2016 pa umano ito, kinalap ni Antonio Trillanes itong mga bank records nitong Carpio Duterte. So ngayon, mga kababayan, ang tanong, kung magkatugma ang hawak ni Antonio Trillanes at saka yung sa AMLAC na bank statements, hindi ba malaking katanungan ito? Paano niya nakuha ang bank records ng pangalawang Pangulo at ni Attorney Mans Carpio? Kung magkatugma, ayon sa kanya, magkatugma ang kanyang hawak na bank records ng mag-asawa at sa AMLAC. Ang tanong ngayon, paano niya nakuha yan? Na ang bank records ng sinuman ay hindi pwede yan bubuksan kung sinuman dahil mayroon na bank secrecy law. Ang makapagbukas niyan, court order at saka itong impeachment proceedings, mga kababayan. So ngayon, naglalaro ang isipan ko, mga kababayan, kung wala bang advance submission itong AMLAC sa Justice Committee. Ibig sabihin, humingi sila ng advance copy bago ang pagsipot nila sa naturang hearing. So mayroon na silang hawak na kopya doon sa AMLAC records bago sila umapila sa naturang hearing. So hindi kaya yon ang pinifeed kay Antonio Trillanes, yung advance submission na hiningi ng Justice Committee? At isa pa, ang naglalaro sa isipan ko, mga kababayan, itong biglaang pagpalit nito ni Attorney David, pinalitan ni Attorney Buenaventura. Hindi kaya noon pa'y hiningi na ng Justice Committee itong bank records ni Vice President Sara at ng kanyang asawa? Ngunit hindi pumayag itong si Attorney David. Kaya pinalitan ito ni Buenaventura, mga kababayan. Kasi nga, mga kababayan, walang ni isang tao na pinapayagan na tumingin sa bank account ng isang individual maliban sa court order at saka yung impeachment na proceedings.